Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli sa inyo para po magkomento po mga katambay. Samahan niyo po inyong lingkod. Bago po tayo mag-umpisa, magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, saan masulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Umpisa na po natin mga kababayan, ito pong kumalat sa social media yung pagtaas po at ng kamay ng Vice President dito po sa bilyonaryo o bilyonarya na pamilya mga tambay, ang Camille Villar. Ay sinagot naman po ito ni Camille Villar mga tambay kung ano po talagang kalakaran o sinasabing layunin po nila dito po sa Vice President. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Mananatili sa senatorial slate ng Administration Party si House Deputy Speaker Camille Villar. Ito ang kinumpirma ni Alyansa para sa Bagong Pilipinas Campaign Manager, Davotas Representative Toby Tiangco, kasunod ng mga naglabasang larawan ng kongresista na ine-endorso ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tiangco, ang alyansa ay kinabibilangan ng 5 partido at kasama rito ang Nationalista Party kung saan kabilang si Villar. Sinabi pa nito na sa anumang halalan, mahalaga ang bawat suporta at ang bawat pag-endorso na makukuha ng bawat kandidato ng alyansa ay patunay na pagtango at pagyakap sa bagong Pilipinas na isinusulong ng ating Pangulo. Mga tambay, yan po ang sagot ng Villar mga tambay ni Camille at syempre po ng alyansa po nila mga tambay, ang alyansa po ng Binagoong Pilipinas mga kababayan. Hindi raw po aalis at mananatili raw po sa kanilang alyansa ang Camille Villar mga tambay, ang bilyonaryong Pilipino, bilyonaryong pamilya mga tambay, napakaraming pera, billionaire mga tambay. At dito po sa nakita po natin, ang lumalabas lang po ito, mahina po talaga sila. Mahina. Kung malakas po ang alyansa, kukuha ka ba ng suporta doon sa iyong katunggali? Di ba? Ibig sabihin, malakas yun. Malakas ang katunggali, lalong-lalo ang PDP laban. Napakalakas. Di ba? Dahil sila ang nagugustuhan ng majority ng Pilipino. Yung majority na botante, pumapabor po sa PDP laban. Kaya po itong matatalino po ito. Mga bilyonaryo po ito eh. Di ba? Itong pamilya na ito ay bilyonaryo. Baka trillion pa nga eh. Trillion ang pera nito, mga tambay. At billion dolyar ang pera nito. Ganun po karami. At ito po'y matatalino, mga negosyante po ito. At ito po'y sanay lumaro sa politika. Larong politika po yan, na ayaw po nilang matalo. Ganun po yun eh. Yung mga tao na lalong-lalo na'y mayaman ka, trillion ang pera mo, hindi mo na naising matalo sa isang larangan katulad nitong politika. Dahil ito'y kumbaga sa isang sugal, di po ba? Ito'y isang panalo mo na protection mo. Lalo po sa politika, protection po ito ng mayayaman, di po ba? Nagiging protection po nila ito. Lalong-lalo po yata ang kanilang kayamanan. At yung sinasabi nga po natin mga kababayan, laro po ito ng politika, mga politiko, na sanay po talagang mamangka sa dalawang ilog. Hindi lang naman po yan eh. Nakita nyo po, pati ang Senadora Amy Marcos. Nakita nyo po, kapatid niya na mismo wala siyang tiwala. Dahil alam na Senadora Marcos na hindi rin siya mananalo pagka siya'y dumikit sa kapatid niya. Kaya lang, sa natutuklasan naman po natin ngayon, lalong-lalo sa COMELEC, talagang mananalo po pala sila. Kung hindi po mapipigilan, di umano, ang malawakang dayaan pala. Di umano. Dahil mismo ang ating mga kababayan ay nakakaranas po ng hindi maganda sa nakikita nilang galawan ng COMELEC daw. Dahil nga po rito sa mga natutuklasan nila, yung mga binoboto nila ibang pangalan po at pangalan po ng alyansa ng Binagoong Pilipinas ang lumalabas doon sa mga binoto daw nila. Di po ba? Kaya nga po yung sinasabi nga po natin mga kabayan, dito po sa halalang ito, maglalabasan po talaga lahat, lalo yung sakim sa kapangyarihan,
at ayaw nila at hindi nila matanggap na sila'y matatalo, talagang gagawin po niyan, magtawid bakod. Mamangka sa dalawang ilog. Sakit na po ng politiko sa atin yan. Yung ganyang pong attitude na wala po silang siniseryoso na kasama. Wala po siniseryoso na partido yan. Sila po, para po sila, doon sila'y mananalo. Yung po ang mga attitude niyan. Wala pong pakialam sa mga alya-alyansa yan. Ang pakialam lang po ng mga politiko ay manalo sila. Kaya nga, kaya ka nga ipagkalulo niyan di ba? Pagdating ng huli, kayang-kaya kang hudasin ng mga politiko dahil wala naman po mga paninindigan po ang karamihang politiko sa atin. Hindi naman po lahat. Karamihan po ay walang paninindigan. Di ba? Pagdating po, katulad po niyan, ang pamilya Marcos, sa tingin nyo, sasamahan ng mga politiko yan pagdating ng araw na gipitan na at lalabas na ang napakaraming anomalya at ito'y iniimbestigahan na at napakarami pong sasagutin sa bayan, lalong-lalo po ang ating kaperahan, di ba? Ang ating kagintuan at lalong-lalo na po ang ginawa pong pagtataksil sa ating soberenya, sa ating judicial at sa isang Pilipino na dating Pangulo na pinagtaksilan po ng karapatan na makakuha ng due process sa ating bansa. Marami po. Sa tingin nyo, sasamahan ng politiko yan? Ang sakit ng politiko sa atin, kung saan sila makikinabang, nahandun sila. Di po ba? Balimbing. Yan po ang tradisyon na politics sa atin. Karamihan, majority, ganyan pong politiko. Hindi naman po lahat. Meron pa rin pong mga politiko na may paninindigan at makabayan, makapilipino, katulad po ng dating Pangulong Duterte. Ito po kasing nangyayari kay Vice President Sara Duterte. Mahusay po siyang maglaro. Nilalaro niya po ang sitwasyon. Ito po obserbasyon ko, mga tambay. Komento ko. Mahusay po ang diskarte po na ginagawa rin ng Vice President. Pinapapasok niya po yung mga kalaban ng PDP laban. Ano po ang logic nun? Ang logic nun, mahina. Pinakikita lang po ni Vice President Sara Duterte na napakahina na po nung kabila. Yung alyansa ng kabila ay mahina at watak-watak at hindi nagkakaisa yan at hindi po tinatangkilik. Hindi po tinatangkilik ng taong bayan. At isa pa, ipinakita rin po sa atin kung anong klase po mga politiko ang tumatakbo ngayon. Walang paninindigan. Pwedeng tumalon kanino man basta lang manalo't makakuha ng boto. Pero sa huli, tayo pa rin ang masusunod. Kahit ilang pa ang tumalon sa bakod o kunin ang endorsement ng isang Vice President, mga katambay, ipinamumukha lang ng Vice President yung gustong-gustong i-impeach ng mga politiko, kasama ng Senado, kasama ng mga congressman. Yung gustong-gusto nyong i-impeach na Vice President ay gustong-gusto nyong samahan ngayon para kayo manalo. Di ba pinamumukha sa kanila? Pinamumukha sa kanila na lahat ng ginagawa nila sa Vice President ay pawang pamumulitika at pagpapabagsak sa kanila. Di po ba? Dahil mismo sinasamahan siya. Nakita nyo po kung gaano kalakas at kung gaano kalakas, diyan mo makikita ang isang politiko kung gaano kalakas. Nakita nyo po, pati kalaban, pati nasa kabilang bakod, gusto kang samahan at gustong kunin ang iyong endorsement. Nakita nyo po kalakas at kapower ang isang Duterte katulad ng Vice President. Di po ba? Hindi nyo ba napapansin? Kaya nga lang po mga kababayan, sa kabila na ito, tayo pa rin kasi ang masusunod kung sino ay boboto natin. Kilala na po kasi natin sila. Napakatagal na po naglingkod din ng pamilya nila sa atin. Di ba? Ano po ang nakita rin natin paglilingkod sa mga bilyar? Maliban po sa yumaman, naging bilyonaryo, naging trilyonaryo. Trilyon na po ang pera. Nakapagbigay po ba ng magandang paglilingkod sa ating bansa? Maliban po sa dumami ang mga subdivision, ang mga bahay, mga subdivision, ang mga lupain natin, mga sakahan natin, mga pinagtatamnan natin ng mga palay at kung ano-ano pa, mga gulay ay naging subdivision na.
Yan po ang isang nakita po natin yata sa mga bilyar na naging tulong po sa ating bansa. Ang dumami po ng dumami ang kanilang kayamanan, mga kababayan. Ang tanong, may naitulong po ba sa mga mahihirap? Hindi po ba mas malaking naitulong ang taong bayan sa mga bilyar? Dahil lumaganap po ang kanilang kayamanan. Magmula po yata, lalo na nung maging mga politiko silang lahat. Lalo po, nagkadaubos-ubos yata ang ating mga agrikultura, yung ating mga land na pinagtatamnan ng ating mga dapat pinagkukunan natin ng food resources natin o resource food natin, di ba? Na pangunahing pangailangan natin ay pagkain. Pero napagkikita natin karamihan ay puro subdivision na, mga katambay. Yan po ang isa pong legacy po nila yan, mga katambay. At syempre po, dito po sa nakikita po natin, mga babayan, at kung hindi rin naman po natin tutuldukan ang issue ng COMELEC, kawawa po tayo. Kahit po ano gawin nating alyansa na sinasabi, kahit anong gawin natin na sinasabi tayo yung malakas, malakas ang PDP laban sa taong bayan, malakas sa OFW ang PDP laban, pero nakikita rin po natin ang malaking problema po natin. Bine-brainwash na po kasi ng isip natin. Naka-brainwash na po. Pilit pong bine-brainwash ang isip po ng taong bayan, lalo sa mainstream media. Mga kababayan, ano po? Pilit po kasi pinaniniwala ang taong bayan doon sa mga survey nila. Nakita niyo po lahat ng survey ay pumapabor po sa kanila. Di po ba? Tapos ngayon mababalitaan natin ang COMELEC. Nakita niyo po ang ginagawang pagiging diktador din ng COMELEC. Hindi natin pwedeng tingnan ang ating mga binoto hanggat hindi po tapos ang halalan. Nakita niyo po yun? Ganun po sila katindi. Kaya nga po itong nangyayari pong botohan na ito, mga kabayan, kung hindi po tayo kikilos at hindi po natin kakalampagin ang COMELEC at hindi natin kakalampagin ang Korte Suprema, magtutuloy-tuloy po ito. Ang pagiging diktador ng COMELEC. Naisingit ko lang po. Kasi botohan po ito Nakita nyo po yung nangyari. Ayon na rin sa COMELEC. Hindi tayo po pwedeng bigyan at sinadya nila. Yung ating mga binoto ay hindi raw natin pwedeng makita. Dahil pwede raw magamit sa vote buying. Bakit hindi natin pwedeng makita? Ang tanong, lahat ba ng Pilipino? Lahat ba ng Pilipino ay nagpapabayad? Lahat ba ng Pilipino ay nasusuhulan ng pera? Bakit hindi mo ibigay? Diba? Majority ng Pilipino ay galit na po sa binagoong Pilipinas. Bakit mo kinikitil? Bakit? Yan po ang malaking problema natin at malaking tanong. Matutuloy ba? O talagang may katotohanan ba sinasabi ni Attorney Chong, ni Attorney Respicio, malawakan dayaan para i-12-0? Itong halala na ito ay mapabor sa binagoong Pilipinas na sinasabi ng alyansa, mga kababayan. At dito rin po, mga tambay, wala po tayong aasahan dito. Wala po tayong aasahan dito sa mga politiko na ito. Kahit po itaas po ito ng kamay ni Vice President, isang political strategy lang po ito, mga tambay. Dahil alam naman po ng Vice President na hindi naman po tatangkilikin ito ng mga Pilipino. Lalong-lalo po ang isang Amy Marcos. Hindi na po, dahil alam na po ng Pilipino kung paano po sila magtrabaho, kung paano po maglingkod ang Marcos, lalong-lalo po ang kanyang kapatid, ang kanyang ading. At dito naman po kay Camille Villar, ito po ay traditional politiko po ito. Ganito po talaga ang lakaran ng mga politiko na hindi po greedy at hindi po sakim sa kapangyarihan. Gagawin po nila lahat. Ito po yung mga traditional politiko, mga tambay, na talagang kahit saan po ay kakapit po ito sa patalim. Manalo lamang. Nakita na po natin ito. Nakita nyo po, ang mga bilyar naman talaga, kahit saan po yan, sumasama yan. Napakarami na po na pagkakataon na hindi po nananatili yan sa isang partido. Kung sino po ang madidikitan po nila na malakas, ay doon po yata laging pumapabor ang mga bilyar. Di po ba? Komento ko lang po. Katulad po ngayon, nandun po siya sa alyansa dahil sagana rin po sa pera yata yan. At talagang may protection po sila pagdating yata sa COMELEC. Talagang sasama mga politiko dyan. Lalong-lalo na kung ang COMELEC ay nakikita ng mga Pilipino na hindi po katiwa-tiwala po ang gagawin daw pong bilangan at botohan.
Lalong-lalo po rito sa PCOS machine at dito sa QR code na tinatawag nila. Ay nagkakaproblema na po dyan, mga kababayan. Siyempre, sigurista po kasi. Sigurista pa rin po. Napakasigurista po ng mga bilyar. Sigurista po sila, mga tambay. Meron po silang plan A at meron pa rin po silang plan B. Bakit ko po nasabi, mga kababayan? Meron na silang plan A kung matutupad man yung di umano sa botohan sa COMELEC na anomalya daw, di umano. Ayon kay Atty. Trespicio at kay Atty. Glenn Chong. At yung plan B naman nila, makakuha pa sila ng boto dito sa PDP laban sa mga supporters po ng dating Pangulong Duterte at ng Vice President. Nakita niyo po, ganyan po maglaro ang mga bilyonaryo, mga trilyonaryong mga tao. Hindi po sanay matalo sa labanan dahil sila po'y napakaraming proteksyon at maraming proteksyong pera, mga tambay, na po pwede po nilang gamitin yata. At yan po, nakikita po natin, mga kabayan, pati po ang Vice President. Pero ang Vice President, meron naman pong dahilan yan. Yung sinasabi nga po natin, mga tambay, ang Vice President po ay matalino. Alam na alam niya pong laruin ang mga sinasabing makakalaban niya o sinasabing mga balimbing. Kayang-kaya niya pong laruin yan, yung mga balimbing, yung mga traditional politician. Alam na alam niya po ang mga stylean yan. At alam din po ng Vice President, mga tambay, na ang mangyayari po kasi dito sa sitwasyon na ito ay kailangan din po, lalong-lalo po, mga kabayan, nakikita naman po natin na talagang gustong-gusto po siyang i-impeach. Gustong-gusto po siyang i-impeach sa Senado. At isa rin po yan. Pwede rin po mangyari yan, mga tambay. Kung makakalusot din po, halimbawa, nakalusot ang isang bilyar, mahihiya naman po ang isang bilyar na i-impeach siya ng isang impeach niya isang Vice President. Di po ba? Marami pong marami pong pwede pong pag-aralan at sinasabi nga na po pwede pong mangyari na senaryo. Dahil alam naman po natin ang Vice President ay pinagkakaisahan, lalong-lalo po ng sinasabi pong institusyon ng Kamara. At syempre, kailangan din po ng Vice President ang bilang dahil dito sa Senado, kailangan mas maraming makalusot, mga kababayan. Pero tayo naman po, mga kababayan, sigurado na po yung boto natin Huwag lang madadaya. Sigurado na naman po yung 10 natin Yung 10 natin, solid na po yun Okay na po tayo ron sa 10. Ngayon, nasa inyo na po yun. Nasa inyo na po yun. Nasa atin na po yun. Kung iboboto ba natin o idadagdag pa natin sa 10 itong si Camille Villar at yung sinasabing sanay na sanay mambudol na pamilya na Marcos. Nasa inyo po yun. Nasa atin po yun. Tayo pa rin po masusunod. Itong ating ballpen pa rin ang masusunod, mga tambay. Nasa atin pa rin po yun. Pero yung ginagawa po ng Vice President, isang napakaganda pong strategy yun. Strategy at marami pong logic yun. Unang-una nga yung sinasabi ko, komento ko, ipinakikita lang po ng Vice President kung gaano kahina ang isang alyansa ng Pangulong Marcos. Napakahina po sa taong bayan. Dahil mismo yung mga kaalyado niya ron kuno ay nagtatawid bakod na para lang masiguro ang kanilang panalo. Di po ba? Yun lang po yun At nakikita naman po natin na napakalakas naman talaga ng pamilya Duterte. At meron pa rin pong purpose dyan. May purpose po sa huli yan. Sa huli po malalaman natin talagang purpose dyan, mga tambay. Malalaman po natin dahil alam naman po natin ang mga politiko sa ating bansa, mga balimbing. Mga balimbing. Yan po, mga balimbing po yan. Nakita nyo naman po, isang bilyar, isang Camille Villar, halos bumabalimbing na po ngayon. Marami po sa atin yan, mga balimbing, lalong-lalo po sa pakinabang, mga kababayan. Kaya dito po, ang masasabi ko, mga kababayan, nasa atin pa rin po ang desisyon. Nasa atin pa rin po. Tayo pa rin po ang magdidesisyon kung iboboto po natin ang isang Camille Villar at isang Amy Marcos. Kahit po ito i-endorso ng isang Vice President, mga kababayan, dahil dito po, meron po siyang dahilan, isang strategy, political strategy niya po ito, mga katambay. Kaya po, tayo pa rin po.
Yun lang naman ang gusto nating yun din naman ang gusto yatang palabasin ng Vice President. Kahit na lumapit sa kanya yan at hindi niya matanggihan. Pero nasa atin pa rin. Tayo pa rin ang magsasaysay kung pagkakatiwalaan natin ang pamilyang yan. Di po ba? Nasa atin yun, mga kababayan. Pero ang sinasabi ko nga, kalampagin muna natin ang COMELEC. Mas importante po ang COMELEC, mga kababayan. Kalampagin po natin sa social media ito, ang COMELEC. At syempre po, kalampagin din po natin ang Korte Suprema. Na-aksyonan po sa lalong mabilis ay sana po'y aksyonan din po ng Korte Suprema ang issue pong ito na pagiging diktador po yata ng COMELEC. Na talagang dinidiktahan po ang mga Pilipino, ang boto at karapatan ng mga Pilipino ay inilalagay po nila sa kanilang mga kamay ang desisyon, hindi po sa taong bayan. Sana po, pagtulong-tulungan po natin ito at ipakalat po natin sa social media na hindi po natin nagugustuhan ang desisyon na ginagawa ng COMELEC, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang ating komento bago po tayo magtapos. Mga kababayan, siyempre po, nasa ating ballpen, mga tambay, ang desisyon, tayo. At siyempre yung pagkakalampag po natin, dire-diretsuhin po natin yan. Mga kababayan, boto po natin yan. At kailangan pong hindi manakaw yan ni numan dahil atin yan. Karapatan po natin yan, mga kababayan. Huwag na huwag po tayong magpagago sa mga magnanakaw at sa mga mandarambong, di umano, mga kababayan. Bago po tayo magtapos, maraming salamat po muna, mga tambay. At thank you po sa mga nagbibigay po na siyempre po ng mga biyaya sa inyong lingkod. Thank you po, mga kababayan. Shoutout po, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Gercio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisug ng California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, at Julieta Celona ng Sydney, Australia. Maraming salamat po sa mga biyaya na pinagkakaloob. At syempre po, shoutout na rin po kay Latisoy Roa at Rafaela De Los Santos ng Canada, RROTV ng Official Buhay Construction OFW ng Riyadh, Laguna, Akari Nagaya ng Japan, Lolita Haki, Melita Gasmen, Marvin Rona, Giovanni Ayunan, Kitty Hello, DMTV ng Macau, ako si Pilam, Chad De Guzman, Lima Maladil, Joselito Edgar Bilan, Linda Arsenio, Asuncion Padilla, Seni Maclay, Eli Pereira, Lolita Chu, Nimo Dayan, Rolly Pineda, Nesh Bayan, Jocelyn Perig, Elegio Noronio, at Pearls Mendoza, at Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bale, SR Perpi ng Akiman, Italy Perpetua, Paulino Ablas, Josephine Quindosa ng OFW Italy, Zenaida Arreola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaka N. Smith, Maria Teresa de Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Soriano, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Bienvenido Tomesa, BC Bis, Mr. Kruner ng San Francisco, California, USA, Beth D, UAE, OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Lora, Davao City, Rolando Guerrero, Raji Kayamashita ng Japan, Alex San Jose ng Poland, Neil Eva Byron ng Australia, Crisanto de la Paz, USA Livestream, Jasmine Jimena, at Nida Diongley ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Aloha, Donaldson Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin ng Kingdom of Saudi Arabia, Alexander Anvincula, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Ani PH Vlog Official, Richard Macelones ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom,
Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, USA, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos ng 411, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth Perdos ng Kuwait, Senaida Garcia ng Italy, Sayan Nico ng Saitama, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Seattle, USA, Peli Subido ng France, Paris, Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera, OFW, OFW ng Saudi ng taga Davao, Mario Dennis Velasco ng Iceland at Mario Carvajal ng Europe, Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoriano Carrera at Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip na Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, siyempre po sila 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, at siyempre po si Pepito Cabiso at Victoria Denbourne ng Netherlands. Thank you po mga kababayan, at siyempre po shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. Mabuhay po kayo at maingatan po. At ingatan din po ang ating mga kababayan, shoutout po sa kasulok-sulukan ng mundo na may mga OFW at mga Pilipino nating kababayan. Mabuhay po kayo, ingatan po, lalo po mabuhay po kayo. Mga bagong bayani po natin yan. At siyempre po, thank you po sa gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po mga kababayan. At siyempre po, bago tayo magtapos, huwag po natin kalimutan, isama po sa dalangin ang pag-iingat po. Sama po natin sa dasal na mabigyan pa po ng kalakasan, buhay, mahabang buhay at kalakasan at pag-iingat at makauwi po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte sa ating bansa. Maraming salamat po mga kabayan. Sa muli po, ingatan nawa po. Paalam. Bye-bye.